Isang bagong pangalan ang biglang umalingaw-ngaw sa mundo ng boxing. Sa bansang Australia, sa harap ng sarili niyang mga kababayan, matagumpay na inagaw ni Liam Paro ang trono ng IBF Welterweight Division matapos niyang talunin si Lewis Crocker sa pamamagitan ng unanimous decision. Parehong 115-113 ang iskor ng mga hurado pabor sa Australian fighter. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang kwento. Pagkatapos lamang ng laban, agad na nagpadala ng matinding mensahe ang kampo ni Paro sa buong welterweight division. Isa-isang binanggit ang mga pangalan ng pinakamalalaking bituin sa timbang na ito, sina Devin Haney, Ryan Garcia, at Rolando "Rolly" Romero. Subalit ayon mismo kay Liam Paro, si Manny Pacquiao daw ang kanyang pinakamalaking idolo sa boxing. Hindi lamang yon, naging bahagi rin siya ng isa sa pinaka-kontrobersyal na kabanata sa karera ng pambansang kamao. Si Paro ang isa sa mga naging sparring partners bago nito hinarap at tinalo si Pacquiao sa Australia noong 2017. Isang laban na hanggang ngayon ay nananatiling kontrobersyal sa paningin ng maraming boxing fans. At ngayon, naisumano ni Paro na kumpletuhin ang kanyang pangarap, hindi bilang sparring partner, kundi bilang kalaban mismo ng kanyang iniidolong si Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona. Ngunit tila malabo ito sa ngayon. Una, naisumano ng kampo ni Paro na idaos ang laban sa Australia at alam ng buong boxing world na hindi naging maganda ang huling alaala ni Pacquiao sa bansang iyon. Pangalawa, walang matibay na dahilan sa rankings para mangyari ang laban. Wala si Pacquiao sa top 10 ng IBF welterweight rankings. Kasalukuyan siyang nasa rankings lamang ng WBC at WBO. At pangatlo, mayroon nang nakahandang malaking laban para sa alamat ng Philippine boxing. Sa Setyembre, nakatakdang bumalik sa spotlight si Manny Pacquiao sa inaabangang laban kontra kay Floyd Mayweather Jr. Sa edad na 47, patuloy na hinahangaan ng marami ang ipinapakitang dedikasyon ng dating 8 Division World Champion. Sa mga lumalabas na video ng kanyang training camp, kapansin-pansin pa rin ang kanyang bilis, reflexes at lakas. Para bang hindi pa rin tuluyang naglalaho ang apoy ng isang alamat. Samantala, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang pananahimik, tila nagbigay na rin ng pahiwatig ang kampo ng Japanese Monster. Ayon sa ulat mula sa Japan, noong June 24, sinabi ng Japanese promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi na handa umano silang palagan si John Riel Casimero. Pero may isa umanong napakabigat na kondisyon. Kailangan munang maging world champion si Casimero. At higit pa roon, kailangan ding magkaroon ng napakalaking demand mula sa boxing fans upang maging realidad ang laban. Ngunit sa kabila ng lahat ng posibilidad, patuloy na umiikot sa social media at sa isipan ng maraming Pilipinong boxing fans ang pagdududa sa tila napaka-istriktong demand ni Inoue. Ayon sa ilang boxing fans, tila pinapatanda lang daw muna ni Naoya Inoue si John Riel Casimero bago ito tuluyang harapin. Sa susunod na taon, 38 years old na si Casimero. At sa boxing, bawat taon ay mahalaga. Bawat taon ay may katumbas na epekto sa bilis, lakas, at reflexes ng isang fighter. Kaya habang patuloy na tumatakbo ang orasan, patuloy ding lumalaki ang tanong. Magkikita pa nga ba sa ibabaw ng lona sina John Riel Casimero at Naoya Inoue? O mananatili na lamang itong isa sa pinakamalaking what if sa kasaysayan ng modernong boxing?